Isang mapagpalang araw sa inyo minamahal naming mga taga-subaybay. Kumusta po kayo? Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Julio Amurao. At sa loob po ng isang oras ng ating pagsasama-sama, atin pong tatalakayin, ating pag-aaralan, atin pong sasaliksikin ang mga kabutihan at ang aral ng ating Panginoong Diyos. Muli, makakasama po natin sa ating talakayan upang magbigay linaw sa paksa natin sa ating pag-aaral ngayon ay si Pastor Danny Conejos. Siya po ay isang guro ng Biblia sa College of Theology sa Adventist University of the Philippines at siya po ang kanyang linya ay doon sa tinatawag na Systematic Theology. Pastor, ang inyo pong pagbati sa ating taga-subaybay. Magandang araw ho, Pastor Julio. At magandang araw din ho sa ating mga ginigiliw na manunood. Sana ho sa talakayan natin sa araw na ito, marami ho kayong matutunan na sapat para maranasan ho ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Samahan po ninyo kami sa isang oras sa ating pagtalakay sa ating programang Let God Be God. Alam po ninyo, gaya ng ating tinalakay doon sa ating nagdaang episode, ating tinalakay ang bahagi ng Diyos sa tinatawag na kaligtasan. Tangina ang bahaging ginampanan ng ating Panginoong Hesus o ang kanyang malaking paghihirap, ang kanyang sakripisyo, at siya ang ating ang sabi nga ng ating pagtalakay, substitutionary death. Ngayon, ang atin po namang pag-aaral ngayon ay, ano ang bahagi ng tao sa kaligtasang ito? Ano ang inaasahan ng Diyos para sa atin? Ito po ay napakagandang paksa at kinakailangan natin ang gabay ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa inyo dakilang pag-ibig sa amin, sa inyo pong laan na kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Ngayon po ay aming sasaliksikin, ngayon po ay aming tatalakayin kung ano naman ang maaaring maging tugon at bahagi ng bawat tao sa inyong ipinagkakaloob sa inyong iniaalok na ito na kaligtasan. Gabayan kami ng inyong banal na Espiritu sa amin pong pag-aaral na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pastor, tunghin po agad natin ang ating paksa. Gaya ng aking nabanggit kanina na doon sa ating nagdaang pagtalakay ay ating pinag-aralan ang tungkol sa bahagi ng Diyos. Tanging ang bahagi ng Panginoong Hesus doon sa kaligtasan. Ngayon po naman, ano naman ang bahagi ng tao dito sa tinatawagan nating pagliligtas na ito ng Diyos? Siguro ilagay natin sa tama na perspective. Nung pinag-aralan natin na nakaraan, ating tinalakay, ano yung ginawa ng ating Panginoon para tayo ay maligtas. Ngayon, hindi talaga na mayroon tayong gawin para na maligtas. Siguro, ano ang gawin natin para maranasan ang kaligtasan? Kasi kung minsan, may tanong dyan sa banal na aklat, yung eksperyensya ni Apostol Pablo. O yung karanasan ni Pablo. Yung karanasan ni Pablo sa ni Silas, na doon sila na nakulong sila doon sa Pilipay. Nang nakulong sila, mayroong earthquake, lindol, nabuksan yung lahat na kulungan. Nang nabuksan yung lahat na kulungan, yung gwardya, na nakita niya na bukas na ang lahat na syelda, yung lahat na kulungan, yung gwardya, tinangka niya na kinuha niya yung swords niya, yung espada, at magpakamatay sana yung gwardya. Kasi sa pagkakaalam niya, pag nakatakas yung mga nakakulong, ikaw na gwardya, sa'yo yung nakargo. Kaya papatayin ka. Nang nakita ni Pablo at saka ni Silas na magpakamatay na siya, sabi niya, huwag mong gawin yan. Andito lang kami. Kaya nagtanong kaagad yung jailer. Sabi niya, sirs, yun ang address eh. Mga Ginoo, ano bang gawin ko para ako ay maligtas? Common yan sa mentality nating mga tao
na gusto nating malaman kung anong gawin natin para tayo ay maligtas. Pero hindi yon ang tamang tanong. Siguro ang tamang tanong sabihin natin, ano ba ang gawin ko para maranasan ko ang kaligtasan na inialok ng Panginoon sa akin? Dahil ang kaligtasan, sa atin ang natalakay nung nakaraan, ang batayan lamang yung nagawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin doon sa cross. At patuloy niyang ginagawa ngayon para sa atin doon sa langit ng sanktuaryo. Dahil yung inoffer ng ating Panginoong Hesus doon sa cross, wala na yung kulang. Pero sa ngayon, ginagawa niya na available sa bawat isa sa atin ang nagawa niya doon sa cross, doon naman ngayon sa langit no heavenly sanctuary. So tama po ba yung halimbawa tanong natin ng ating sarili na ano ba ang dapat anong dapat na gagampanan ko Para maranasan ang kaligtasan. So that's it. Ano ang dapat kong gagampanan upang maranasan ang kaligtasan? Tama yon. Kaya tingnan ho natin paano ba maranasan ang kaligtasan. Yung sa Epeso, Kapitulo 2, versikulo 8. Epeso 2:8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So, talagang malinaw, by grace. Sa biyaya. Sa biyaya. Okay? Kayo po'y naligtas through sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Okay? So dito, ipinahayag yung tinatawag nating graciousness ng Panginoon sa kanyang pagligtas sa atin. So ang kaligtasan pala ay sa pamamagitan ng biyaya. Biyaya. At by grace. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mapasa atin yon. Ito ba yung sinasabing sola fide? May term yan sa 16th century na yung isang reformer, tinatawag niya sola fide. Sola fide. Tatlo yung sola na ginawa niya doon eh. Tatlong solas. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. By the scriptures alone, by faith alone, by grace alone. So, ang kaligtasan, maranasan ho natin sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Wala nang iba. Dahil ang kaligtasan nakabase lang sa biyaya. Wala nang iba. Ang biyaya na yon, tinalakay natin kung paano yan nangyari nung nakaraan natin na episode. Sa ating Panginoong Hesus. Sa ating Panginoong Hesus, sa ginawa niya doon sa cross. Pero sa eksperyensya na ito, kailangan natin yung elemento na lalapit tayo sa Panginoon. Sa pagkakaunawa ng iba, yun ay tinatawag na repentance. Ano ba yung repentance? Pagsisisi. Tapos, ang common na understanding sa pagsisisi o pag-unawa, yun ay sinisisihan mo na taimtim yung mga kasalanan mo na nagawa. Sorrow of sin. Kalungkutan dahil sa kasalanan. Pero may talata doon, yung kalungkutan na yun. Tama yun, yung kalungkutan na yun. Kung tingnan natin yung ikalawang Korinto. Okay, 2 Corinthians. 7. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. No. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikinalulungkot, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Muli ko pong babasahin, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Sa English, godly grief or godly sorrow produces repentance. Godly sorrow produces repentance. So, yung godly sorrow, dahil pinakinggan mo yung
convicting voice of the Holy Spirit. Ito yung kaugnay ng ating Kaugnay ng- tinalakay ng mga nagdaang araw na ang Holy Spirit ay sumusumbat Oo, at umaakay sa atin na malungkot sa ating kasalanan. sa ating kasalanan. Na ngayon, sisihan natin yung ating kasalanan. Ang salita na repentance, sa Hebrew na kaisipan, nangangahulugan niya na change of the mind. Baguhin yung kaisipan. Pagbabago ng isip. Pagbabago ng isip, yung tinatawag na salita na nakam. Nakam. Nakam at saka sab. Kaya nga doon sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 6, God repent, yun sa English, nagsisisi. Ang word doon, nakam. Pero ang ibig sabihin doon, God was sorrowful. Nalungkot, nang hihinayang ang Panginoon ng tao na kanyang ginawa ay lumiko ng landas. So, nang hihinayang. Hindi talaga repent na nagbago yung kaisipan ng Panginoon. Pero ang Grigo na salita na metanoia at saka metanoo, ang kahulugan yun is change of the mind, baguhin yung kaisipan. Kaakibat doon sa Hebrew. Pero ang salita na repentance, hindi lang pagbago sa kaisipan. Kasi doon sa ibang aklat sa Lumang Tipan, sa Exodus, ang salita na repentance doon, nangangahulugan din na to turn. To turn. Ano ba yung turn sa Tagalog? Maaring mga hulugan ito ng pagbabago, pagtalikod. Pagtalikod. Okay? Pagtalikod. So, kaya nga, ang sabi nila, repentance is changing of the mind and you are turning away. Tumalikod ka sa kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan. Gayon ang common na understanding. Pero pwede natin yung dagdagan, ayon sa konteksto, na yun palang pagtalikod sa kasalanan, hindi yan ang primary doon sa repentance. Kasi yung sinabi ng Panginoon na, turn to me. Ibig sabihin, ang totoo palang repentance na resulta sa tinatawag na godly sorrow ay yung pag-turn. Pagbabago o Pagbabago pagtalikod. ng direksyon, Pagbabago ng patungo direksyon. sa Panginoon. Okay. At sa aksyon na yun na nagbabago ka ng direksyon patungo sa Panginoon, ikaw din ay tumalikod sa kasalanan. So, repentance is turning to God first before it is turning away from sin. Bakit ko dinagdag yun? Walang akong talata na mabasa dyan. Pero doon lang ko humahawak sa yung sabi ng Panginoon, turn to me. Kasi sa kadahilanan na kung tayo lang ang magsuro sa ating kasalanan, hindi yan sapat. Kasi ang i-repent natin ng mga kasalanan, yung hindi lang natin nagustuhan. Pero nang nagustuhan natin, ano yan? Itatago natin yun. Itatago. Pero kung ikaw ay lumingon, bumago ng direksyon, papunta ng Panginoon, ang Panginoon ay sigurado na i-turn ka away from sin. Kaya yun ang tinatawag ko na mas komprehensibo na definition sa repentance. So, yun ang mas kumpletong kahulugan ng pagsisisi. Kaya, kung ikaw ay umako, inamin mo yung kasalanan mo, dahil sa longing o sa workings, yung convicting voice of the Holy Spirit, ang resulta na, you will turn to God. Paglihis mo papunta sa Panginoon, ikaw ay tatalikod sa kasalanan. Kaya kung ikaw ay tatalikod sa kasalanan, pupunta ka sa Panginoon, ibig sabihin, mananampalataya ka sa Panginoon na siya ang nag-offer ng kaligtasan. Kaya pag nangyari yon, maranasan mo yung kaligtasan sa pananampalataya. Okay. Ngayon, may motivation din yung repentance. Isa sa narrow na motivation sa repentance, yung takot tayo sa punishment. Maraming ganyan. Takot ka sa punishment. Sinasabi sa banal na aklat na may punishment, kaya takot ka. Takot. Pero ang isa
sa pinaka-sintro na motivation sa repentance ay ang ating Panginoong Hesus. Yung pag-ibig sa ating Panginoong Hesus at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa atin. Kaya sinabi nga niya sa John, when I'll be lifted up, I will draw all men unto me. Yung lifting ni Jesus Christ, yun ay ang kaniyang crucifixion. Kaya yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus doon sa cross, isa din na makapangyarihan o pursyado na motivation for repentance. So ito yung parang nagiging focus, ito ang ating Oo. atraksyon, nagiging dahilan Attraction. ng ating pagbabago, ng ating pagsisisi, yung kamatayan, Kamatayan. ng ating Panginoon doon sa krusubundok ng At ang Kalbaryo. kamatayan na yun ay demonstration kung ano ka mahabagin ang Panginoon. Ang habag ng Panginoon. Parang ganito, we are grasya. attracted by His love. His love and His grace. Parang namamagnet tayo ng kanyang Oo. pag-ibig, ha? Parang magnet yon. Na ngayon, paano na yun maranasan yung kaligtasan na yon? Ang una na component sa kaligtasan, yung tinatawag natin kasi ligtas na tayo eh. Sa nakaraan, sinabi tayo na nahiwalay tayo. Nahiwalay. Na ngayon, nang nangyari yung katubusan, mayroon ng provision na ma-reconcile tayo. Pag ikaw ay nanampalataya, mabuo na yung bagong relasyon. Bagong ugnayan. Bagong ugnayan doon sa Panginoon. Nang bagong ugnayan na ito, nangyari kasi naranasan natin na tayo ay inaaring ganap ng ating Panginoon. So the term sa English, is inaaring ganap. justification. 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 Di ba? Inaaring Could you please elaborate? ganap. Pwede po bang inyong palawakin pa at bigyang liwanag kami? Ano ba itong pag-aaring ganap na Yung ito? pag-aaring ganap, marami doon ang dalawa ang major na interpretation dyan. Kasi mayroon yan mga, galing yan sa salita na Hebrew at saka sa Griego. So sa Griego, ang common yan na root is yung dek. Kaya mayroong dikayo, verb yun, to justify. To justify, Dikayo dikayo. sone, justification. So, that's the noun. Noun yun. So, Dikaiosone. dikaios, na adjective yun. Mhm. Okay? Dikaiosone, noun. Family of words yan. Na ang common na roots is dek. 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 So, D-I-K Okay. sa English. Pero sa Griego, delta, iota, kappa. Kappa. Okay? So, dugtungan mo yon na ang ibig sabihin ng roots na yon is rightness. Aha. Rightness. Rightness. Or righteous. Righteousness. O Okay? righteous. O sa Hebrew, either na sadik, tsadak, or sidakah. Sidaka. May noun din doon, verb at saka adjective. Adjective. Pero mahirap maunawaan yan sa ating mga manonood. So, idiretso ko na kung ano ang kahulugan. Ang kahulugan nito, ang common na interpretation na nang tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, immediately, agad-agad, you are declared justified. So, yung justification is a act of declaration. So, pinapahayag ng Diyos, inaari ng Diyos. Oo. Kasi yung salita na justified, yun ay lingwahe sa korte. There is a judgment of acquittal. Parang, pinawalang Sala ka. Walang sala. Walang sala ka. You are declared acquitted. Acquitted. Not guilty. Not guilty. Ano ang paraan? You have to make an amend. You have to recognize that you are guilty. And then the Lord will declare you what? Not guilty. Anong basihan? Anong batayan? Yung ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Yung tinalakay natin sa nakaraan. Kaya tayo ay naaring ganap na hindi naman tayo righteous by ourselves. Pero yung righteousness ng ating Panginoong Hesus na na-produce doon sa kamatayan niya, doon sa cross, at saka yung pamumuhay niya na perfect obedience, ang total na component doon, yun ang tinatawag na righteousness ni Jesus Christ. Sa process ng bago na kaugnayan,
Ang righteousness na yon, it will be counted for us. Ibibilangin niya na sa atin. Kasi nagkaroon nga ng substitution. So pag nanampalataya ho tayo, bibilangin yan sa atin. Kaya dahil sa katwiran, sa righteousness ng ating Panginoong Hesus na ginawa niya para sa atin at ginawa niya ng nabubuhay siya dito sa mundo, yun ay ma-impute sa atin. Yun pumasok yung term na imputed righteousness. Ibinibigay na katuwiran. Katwiran para sa atin. ng Hindi ating yan Panginoong atin. Hesus. Hindi atin. Yun ay sa ating Panginoong Hesus. Pero pag nanampalataya tayo, yun ay mapa sa atin. Dahil ibinibigay sa atin eh. So, ang ibig sabihin po nito, Pastor, sa inyong paliwanag, imputed righteousness, at sabi niyo ito'y batay doon sa kamatayan ng Panginoong Hesus at doon sa kanyang perpektong buhay. So, nandun yung pagtubos at nandun yung katuwiran sapagkat ibinibigay sa atin. Oh. Kaya magkaroon na yon na yung katwiran na yon ng ating Panginoong Hesus, dahil tayo ay hindi karapat-dapat, na nang mananampalataya na tayo, yun ay ilagay sa atin. Kaya ibibilang na atin. O ibibilang at saka isusuot sa atin. Kaya tinatawag niya na robe of righteousness. Robe of righteousness. Ano ba yon? Yung damit ng katwiran. Damit ng katwiran. O sa ibang salita, maputing damit ng maputing katwiran. damit na mapa sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya dahil yun ay libre na kaloob sa Diyos para sa atin. Kaloob ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng bago ng ugnayan ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa katwiran na yan, sa harap ng Diyos, tayo ay inaaring ganap na. Tayo ay matuwid na. Tayo ay karapat-dapat na magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Tayo ay magiging anak na ng Panginoon. Dati, dahil sa kasalanan, tayo ay nagiging kaaway ng Panginoon. Enemy of God. Yes. Ngayon, tayo ay children of God. Paano natin maranasan yung justification? Sa pamagitan ng pananampalataya. Wala tayong ibang gawin, mananampalataya lamang. Dahil ang katwiran na yon, ang justification na yon, yun ay resulta sa ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin doon sa cross, outside of us. So, hindi dito sa ating loob. Tama po ba yung terminong ginagamit ng iba? Ito yung tinatawag na katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Pwedeng tinatawag natin na ganon. Katwiran na ibig sabihin na angkin natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Righteousness by faith. Okay? So yun, tama yun. So, ang justification, maangkin natin yun by faith. Kaya sabi na, by faith alone. Sa pananampalataya lamang. Wala nang iba. So ito yung binabanggit na bagong kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. So, bagong kaugnayan, dahil dyan, i-adapt ka na child of God. Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Dati, tayo ay kaaway ng Diyos. So, yun ang bago na kaugnayan natin, justification. Wala tayong ginawa para buuhin ang justification. Ang atin lang gawin, tanggapin yun. Mananampalataya lang tayo. Ano po ang kaugnayan nitong bagong relasyong ito sa Panginoong Diyos sa ating karanasan? Ano po ang mga iba pang mga implikasyon nito? Ang karanasan kasi sa kaligtasan dynamic. Hindi ibig sabihin na inaring ganap ka, tapos na yon. Hindi. Ako po ba'y mayroon ng... how sure am I? Kasi tiyak na ba ako sa kaligtasan? Kasi ang pag-aring ganap, yung justification is a restoration of our broken relationship. Okay. So, ang kaligtasan hindi natapos doon sa restoration. Kasi ang ugnayan natin sa Panginoon, ibinibalik lang. Pero yun ang masabi natin na foundational, yung pagbabalik. Pero yung po ba, halimbawa, di sumampalataya na ang isang tao, pero natatakot pa rin ako, maliligtas kaya? Maliligtas. Yun ang declaration kasi,
Pag tayo ay nanampalataya na sa ating Panginoong Hesus at ang deklarasyon na tayo ay inaring ganap na dahil sa pananampalataya gaya ng naranasan ni Abraham. Actually, itong pananampalataya para maging clear sa kanila, basahin ho natin ito ang mga binasihan nating talata sa konseptong ito. Yung sa Roma Kapitulo 3, 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24. Palibhasa'y inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na naging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa na nagdaang panahon sa pagpapahinhod ng Diyos. Makita mo yung mga pagkakasunod doon. Tayo ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Okay, lahat nagkasala. Okay? Lahat ay nagkasala. Tapos binanggit yan yung paano inaaring ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At saka yun ay dahil sa biyaya. Sa biyaya. Kung balikan mo yung konteksto dyan, sa versikulo 19, ang tao ay mayroong kasalanan dahil nilabag natin yung kautusan ng Panginoon. Yes. Dahil yan, tayo ay guilty. Kaya kung tingnan nga natin yung outline sa Book of Romans, ito yung general outline. Chapter 1, sinasabi doon na ang tao, ang mga hintel, ang mga pagano ay makasalanan. Kaya yung nakinig yung mga Hudyo kay Pablo, sabi niya, tama yon. Kasi para sa mga Hudyo, makasalanan yung mga hintel. Yung mga hindi Hudyo sa madaling. Hindi Hudyo. Okay. Chapter 2, sinabi din ni Pablo na ang mga Hudyo ay makasalanan. So pareho na sila? Parehas na sila. Chapter 3, sinabi niya, lahat ay makasalanan. Kasama na tayo. Kasama na tayo. Okay, kaya, nang nasabi na yon, ang lahat ay makasalanan, binigay niya ang solusyon. Paano tayo aariing ganap na tayo ay makasalanan? Dahil sa katwiran ng ating Panginoong Hesus. Pero ang problema, dahil sabi sa Lumang Tipan, hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. Yung hindi matuwid at hindi banal, hindi yan pwedeng ideklarar na matuwid o acquitted. Walang sala. So yung makasalanan, yung may sala, ideklara talaga na guilty. So paano tayo maaring ganap, ma-declare na walang kasalanan, na makasalanan tayo? Kaya nga pumasok yung katwiran ng ating Panginoong Hesus na basihan sa pag-aaring ganap sa atin. Kaya sa 4, inilustrate na doon paano yan nangyari, na inaring ganap ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Pumasok doon yung karanasan ni Abraham. Si Abraham. Okay. Yung sa mula 1 hanggang 5. Na si Abraham, he was counted righteous. Ibinilang na matuwid. Na matuwid by faith, through faith, sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, nung tiningnan tayo ng Panginoon, nananampalataya tayo, yung mga kasalanan natin na nagawa sa una, hindi na yun tiningnan. Kasi ang tiningnan, yun ang katwiran ng ating Panginoong Hesus na account sa atin, ibinilang na sa na atin. ibinilang sa atin dahil tayo ay nanampalataya sa Kanya. Okay. Kaya nangyari yung tinatawag natin na bagong ugnayan. Bagong ugnayan. Bagong ugnayan. Paano maranasan? Sa pananampalataya. Could you please give a comment dito sa 1 John 5:13? Ito'y tungkol sa, yung minsan kasi merong mga tao nag-iisip na, ay, ano kaya ako siguro? Babasahin ko po sa inyo, Pastor. May mga nagtatanong ng tungkol dito. Gaano kaya katiyak na ako'y ligtas na? Tingnan po natin, itong 1 John 5:13, naalala ko lang itong passage na to. 5:13 ang sabi ganito, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos.
Yun ang tinatawag natin na assurance now, present assurance sa final salvations. Presente na assurance Kasalukuyan, mayroon tayong pag-asa. kasalukuyan na mayroon tayong pag-asa sa kasalukuyan na finally we will be saved. Pag tayo ay naranasan natin yung justification, yun ay mapa sa atin. Mapa sa atin yun. Na assurance na yun. Pero sa sinabi ko na, itong assurance na yun na kaagad-agad mapa sa atin, yun ay ang batayan doon, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Dito po ba sa kaligtasan na ito, ano naman ang bahagi ng yung tinatawag na sanctification, yung pagbabagong buhay? Kaya tutuloy tayo doon. Kaya siguro na problema ang iba nating mga manunod. Sabi nila, ano na lang yung yung kautusan? Nais ko pong linawin na sa pag-angkin o sa pag-aaring ganap, walang kaugnayan yung pagtupad natin sa kautusan. Ang pag-aaring ganap o justification, yan ay maranasan ho natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya. Ang sabi lang ni Pablo, kung mayroon na tayong pananampalataya, tayo ay iniaring ganap, binaliwala ba natin ang kautusan? Sabi ni Pablo sa Kapitulo 3 ng Roma 31, hindi. Itinayo natin ang kautusan. Ibig sabihin, yung karanasan ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nagsasabi na wala ng halaga yung kautusan sa buhay ng tao. Dahil ang karanasan ng kaligtasan ay hindi natapos doon sa inaari tayong ganap. Dynamic ito. Itong karanasan ng Ito'y kaligtasan. patuloy, ito'y buhay. Ito'y patuloy na ating isabuhay, na ating maranasan. Kaya nga nagtanong ka, ano itong sanctification? Ang salita na sanctification, Pagpapakabanal sa Tagalog. pagpakabanal yun sa Tagalog. Pagpapakabanal. Pagpakabanal. Ang roots yan sa Grego, yung hagios. Hagios. So, mayroong verb doon, hagyaso. Hagyasuni. Marami doon na, na variation doon. Kasi may adjective, may noun. Sa Hebrew, kadash, kudish. Kaya ang sanctuary na tinatawag na banal, kudish yan. Okay? Or kadash. So, yun ang mga salita doon. Pero, wag na nating intindihin yung yung Hebrew. Nahirapan nga ako dito sa Tagalog. Kaya ang intindihin natin dito, ano bang ibig sabihin itong ginawa tayong banal? Inaaring ganap tayo at ginawa tayong banal. Itong sanctification, ito ay hindi mo pwedeng ihiwalay sa justification. Magkaugnay. Magkaugnay ito. Pero hindi isa. Pero magkaiba. Magkaugnay pero hindi isa. Hindi isa. They cannot be separated, but they are distinct. Kasi yung sanctification, ang basic na kahulugan yun sa hagios, ibig sabihin, ikaw ay you are being set apart. Ibinukod. Ibinukod ka. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Yung unang araw hanggang sa ikapitong araw, ang ikapitong araw, God sanctified the seventh day. Binanal. Ang ibig sabihin doon, ang primary meaning, it was set aside from the other 6 days of the week. So, ibinukod. Para sa ibang purpose. Jesus Christ was sanctified. Kailangan bang ibanal ang ating Panginoong Hesus na ganap na banal siya Ang ibig sabihin doon, He was set aside to do a certain mission. So may kaugnayan doon yung is-set aside. Kaya, ang sanctification na hindi pwedeng ihiwalay sa justification, pero distinct, mayroon niyang dalawang aspeto. Ang unang aspeto, relational. Yung relational na aspeto, ang ibig sabihin, kaagad-agad, nang ikaw ay nanampalataya at inaaring ganap, at the same time, you are also sanctified. Relational. Ibig sabihin, dati, ikaw ay sa kadiliman. Ngayon, sa liwanag ka na. So, nabukod ka na. Dati, ikaw ay hindi banal. Ngayon ay ginawa ka ng banal. Kaya yung mga tao na nasa Korinto, sinulatan ni Pablo,
kayo ho dyan, mga taga-Korinto, na mga saints, santos, Mga banal. mga banal. Pero kung basahin mo sa kasunod na kapitulo, ay hindi banal ang ginagawa sa mga kapatiran doon. Oo nga. Hindi ba? Maraming mga pagtatalo-talo, Maraming, pagkakampi-kampi. Tapos mayroon pa doon na isang tao na may ugnayan sa kanyang daughter-in-law. Uh-huh. So hindi banal yung ginagawa nila. Pero dahil sila ay na-sit aside, Ibinukod. relational. So yun ang unang aspeto sa sanctification. Ang pangalawang aspeto, yung tinatawag rin moral growth. Moral growth. Yung moral growth. Yung moral growth, yun na yung lifetime development na magiging triumphant tayo, mapanaigan natin yan, yung kasalanan. Mhm. Yun na yun ang panahon na tutuparin natin ang kautusan. Pero yung pagtupad natin sa kautusan, sa sanctification, yung pagpakabanal natin, na sundin natin ang kalooban ng Panginoon, hindi yan kadahilanan para magkaroon tayo ng justification. Yun ay bunga ng justification. Hindi kadahilanan, kundi bunga na lamang. Bunga. Kaya, hindi mahirap. Ang mahirap dito, ang ibang mga tao, Yes. gumagawa sila parang maangkin yung justification. Pero ang katotohanan, by faith you are justified, at yun ang kadahilanan na tayo ay magiging obedient. So, obedience, yung pagkamasunurin sa utos ng Panginoon, hindi yan means, hindi yan paraan para tayo ay maaaring ganap. Maaring ganap. Yun ay bunga dahil tayo ay inaaring ganap. At tayo ay binabago ng Panginoon. Yun sa 1 Thessalonians 1, verse hanggang 4 doon, daily binabago tayo. Romans chapter 6, newness of life, you have to walk in the newness of life. Kaya sabi ni Pablo, kung ikaw ay naaring ganap, hindi mo binaniwala yung kautusan. Dahil kung ikaw ay naaring ganap, mayroon ka ng kapasidad sa pamamagitan ng banal na espiritu na matupad mo yung kautusan. Kaya hindi nawala yung kautusan. Kaya hindi kayo dapat mag-alala na baka wala ng kautusan dyan, Pastor. Mahalaga yun. Kailangan yun. Dahil inuutusan tayo ng Panginoon na tutuparin yung kautusan. Pero hindi yan kadahilanan para tayo ay maligtas. Tayo ay ligtas na, kaya tutupad tayo sa kautusan. Ano po ang kaugnayan doon sa talata sa aklat ng Ebanghelyo ayon kay San Juan? Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dahil kung ikaw ay may bago ng relasyon, inaaring ganap ka na, ikaw ay lumihis na papunta sa Panginoon, iniibig mo na ang Panginoon, tinutupad mo yung kautusan. So, it's not yung kaya ka sumusunod ay para maligtas o ariing ganap. Para ibigin o para iibig ka ng Panginoon. So, iniibig mo na, bunga na yon. Bunga yon ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos at hindi para kitain o di kaya ay upang tayo ay ariing ganap at tayo ay ating kitain ang tinatawag na kaligtasan. So, ito ay isang forward movement. Forward movement. Yung sanctification as moral growth. Forward movement. Okay? A journey without end. There is achievement, fulfillment, but no finality. No finality. Kaya lifetime. Kahit na doon sa sa eternity, we will continue to grow in character. Siguro itong dahil kaya sinasabi ng Biblia doon sa bahagi ng Ebanghelyo na may mga nauunang mahuli. Oo. Is it related doon sa bahaging yun na mayroong mauunang mahuli at mayroong huling mauuna? Mayroong mga kinalaman yun sa sanctification? Hindi masyado na may kinalaman yan doon. Pero ang ano lang doon, ang audience doon, mga Hudyo eh. Ang sabi ng mga Hudyo, una kami kasi kami ang pinili. Pero sabi ni Jesus Christ, mahina kayo sa pananampalataya kasi nauna kayo mahuli. Dito yung mga prostitute, mauna pa ito. So ganun yun, sa response yun. Okay, so kung ito ay forward movement, okay? Tapos ay ang sabi, journey without end. There is fulfillment, but there is no finality. Kaya sabi diyan sa 2 Korinto yung
1 Corinto ba yun? 3, Mhm. 18. Aha. We are being transformed from glory Okay. to Okay, glory. tingnan ko nga po. 2 Corinthians Sige, 3:18, yung binabanggit ninyo. 2 Corinthians 3:18, tingnan po natin. Ang sabi ay ganito. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitinging gaya sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Kaya ang talagang central force, Yeah. sentro na puwersa sa pagbabago na maranasan natin, na tayo ay lalago sa ating karakter, sa karanasan natin sa kaligtasan is through the Holy Spirit. Na binabago tayo na binabago, lumalago tayo na lumalago, na ayon kay Apostol Pedro, love, godliness, idagdag ito. Hindi ba? Yung ladder doon sa mga minamahal naming manunood, basahin ninyo sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 7. Hindi na wala na siguro kaming oras dito na basahin yon. So yun ang paglalago dyan. Kaya there is fulfillment but no finality. We Patuloy. continue to grow. Patuloy ng patuloy. Patuloy. Kaya yung experience ng sanctification, tinatawag yun ay ginagawa tayo na karapat-dapat sa langit. Yung justification, yun ang ating titulo para sa langit. Sa makatuwid, Pastor, yung isang taong inaring ganap, pagkatapos ay pinabanal ng Panginoon, he cannot help but talagang makita sa kanya yung pagbabagong buhay. Pagbabagong buhay, yung pagtupad sa kautusan. Kaya yung tao na nakaranas ng kaligtasan, justification, is an obedient child of God. Pero liliwanagin po natin dito, minamahal na mga kaibigan, na yung pagbabagong iyon, yung pagsunod na yun ay hindi upang ating kitain o tamuhin ang kaligtasan. In the first place, tayo po Ligtas na inaring tayo. ganap na, Oo. iniligtas na tayo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, Pastor, mayroong pang isang termino sa kaligtasan, yung tinatawag naman na glorification. Yun ang culmination. Yun ang culmination. Kasi ang nangyari kasi ito, nang tayo ay inaring ganap, na bago yung Lord natin. Dati kasi, dahil sa ating namana na nature, na may tendensiya sa kasalanan, Ay, nakahilig sa kasalanan. Ang boss natin sa ating sarili, yung kasalanan. Nananampalataya tayo, ginawa tayong banal ng ating Panginoong Hesus, iba na ang boss natin, ang Panginoong Hesus na. Okay, siya na ang ating Pero, ang nature natin, nandyan pa rin. Hindi pa yan nabago eh. Ang nature natin, yung laman natin na makasalanan, nandyan pa rin. Ang term yan na analogy, tinatawag na dati, ang kasalanan presidente. Aha. Nang nagbago, kasi tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus na ang presidente. Aha. Pero ang laman na makasalanan ay residente. Nandyan pa rin. Hindi na Siyempre, presidente, nandyan pa rin. pero residente. Pagdating sa glorification, second coming of Jesus Christ, So ito pong glorification, ito yung second coming pagbabalik sa ikalawa ng Panginoong ng Hesus. ating Panginoong Hesus. Mhm. Ang sabi doon, siya ay sa tunog ng pakakak, Mhm. babalik siya. Aha. Tapos yung mga namatay na nanampalataya ng ating Panginoong Hesus, sila ang una na makaranas ng muling pagkabuhay. Mhm. Yung buhay, hindi rin mauna. Dahil yung nabuhay at saka yung nadatna ng ating Panginoong Hesus na buhay, sabay-sabay na dalhin papunta sa langit. Hindi yun natalakay doon yung bakit tayo makapunta sa langit. Aha. Doon yan sa 1 Corinto 15, Aha. versikulo 51 hanggang 54. Akin pong babasahin sa inyo yung mga talatang binabanggit sa atin ni Pastor Danny. 1 Tesalonica 4:13. Ganito po ang binabanggit sa aklat ng Tesalonica. 1 Tesalonica 4:13 na patuloy. Ito po ang sabi sa atin. Ngunit hindi namin ibig na hindi kayo makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo nagsimpalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya.
sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mangauna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayo nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Sa 1 Korinto doon mangyari kung anong mangyari doong yung mga tao na aagawin papunta sa itaas sa kayong mga muling nabuhay. Ang sinabi doon, sa isang kislap lang, magbabago ang ating katawan. Okay, tunghayan po natin ang binabanggit na bahagi ng kasulatan. Ang sabi po dito, 1 Korinto, Kapitulo 15, right? Versikulo 51 na patuloy. Ang sabi ay ganito, narito, sinasaysi ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, okay, ito yung binamag niyo, Pastor, ha? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. At tayo ay babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ang gandang talata. Kaya yung pagbabago niya, tinatawag natin na glorification, kailangan yon. Kasi itong laman natin na hindi nagbabago, sa versikulo 50 doon sa 1 Korinto, hindi ito makapasok sa kalangitan. Kaya kailangan talaga may pagbabago. So yung mga tao na nakaranas ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, dahil yun ay kaloob ng ating Panginoong Hesus at ginagawang banal, relational at saka yung moral development, pagdating ng ating Panginoong Hesus, makaranas tayo ng glorification. Yung laman na makasalanan, totally na yun mabago. Babalik doon sa original. Uulitin ko, itong mga tao na naaaring ganap, itong mga tao na ito ay namumuhay na banal at makaranas ng pagbabago. Glorious change sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Okay. Ngayon po sa ating pagbubuod ng ating ginawang talakayan tungkol sa ano nga ba ang nararanasan ng tao sa tinatawag na ito na kaligtasan na mula sa ating Panginoong Diyos. Una, atin pong nalaman na naandoon ang bagong kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Naandoon ang tinatawag na pag-aaring ganap. Itinuturing tayo ng Diyos na hindi nagkasala, parang hindi nagkasala. Hindi tayo ganap, pero tayo inaaring ganap sapagkat ang Panginoong Hesus, tinubos niya ang bawat isa sa atin. Hindi lamang yun, tayo inaaring ganap sapagkat ang katuwiran, ang kabanalan ng ating Panginoong Hesus ay inaaring sa inyo at sa akin sa panahon at sa punto na tayo po'y sumusuko, nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. At dahil dito, pag tayo pinanampalataya at inaring ganap ng ating Panginoong Hesus, kung makagayina sa atin ang katiyakan, kahit pa ngayon, na tayo po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At pag tayo nasa ating Panginoon, inaring ganap, bagong buhay kay Kristo. Ito ang pagpapakabanal. Ito'y patuloy, ito'y sa biyaya ng Diyos. Tutulungan po tayo ng ating Panginoong Hesus hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Tayo po'y kanyang patuloy na aangkinin at aariin. Ang tawag po natin dito ay glorification. Ang ating katawang ito na mayroong kapansanan, mayroong kapintasan, at narito ang tinatawag na tibo ng kasalanan, babaguhin ng ating Panginoong Hesus. Minamahal na mga kaibigan, lubos, kukumpletuhin, titiyakin ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagliligtas.
mahal tayo ng Diyos. Marahil, mabuti na ating ipagkaloob ang ating sarili sa Panginoon. Hilingan natin muli si Pastor Conen sa kanyang panalangin. Tayo ho'y manalangin. Salamat ho, Panginoon, sa aming natunghayan at maraming salamat din ho sa kaloob mo po sa amin, sa mga biyaya at sa katwiran na pwedeng mapasa amin sa pamamagitan ng pananampalataya. Siya nga po. Kaya ho, kami nananalangin na sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu, mapasa amin po ang lubos na pagtitiwala, pananampalataya, para maranasan ho namin ang pag-aaring ganap at ang banal na buhay, at sa iyo pagdating, kami po ay lubos na magbabago. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor, marami pong salamat sa inyong pakikisama sa ating talakayan, ang inyong pong pamamaalam sa ating mga taga-subaybay. Kaya ho, mga minamahal po naming mga manunood, ang katwiran, ang habag, ang grasya ng ating Panginoon ay nasa ating harapan. Tatanggapin lang ho natin, ibigay ho natin ang ating sarili sa Kanya, at tayo po ay mapapatawad, tayo po ay matatanggap ng ating Panginoon at Kanyang aariing ganap. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa, Let God Be God. Muli, sa darating po nating pagtalakay, ang kapayapaan nawa ng Diyos ang ating maranasan.